May mga takot na nawawala habang tumatanda tayo. Mga bangungot na unti-unting nagiging alaala lamang habang mas naiintindihan natin ang mundo. Ngunit may isang uri ng takot na hindi kailanman tunay na nawawala dahil hindi ito nakatira sa dilim kundi sa mismong isip ng tao. Sa isang maliit na bayan na tila ordinaryo sa panlabas, may mga batang bigla na lamang nawawala. May mga pangyayaring hindi maipaliwanag at may katahimikan na parang may itinatagong bagay na ayaw maalala ng mga tao. At sa bawat pagkakataong may batang nawawala, may isang detalye na paulit-ulit na bumabalik. Isang figura na tila lumilitaw lamang kapag natatakot ka na. Isang clown na may puting mukha, pulang ng ngiti, at mga matang parang masyadong matagal nakatitig sa'yo. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa kanya, hindi ang itsura niya, kundi ang paraan ng kanyang paglapit, na parang alam niya ang mga bagay na pilit mong itinatago sa sarili mong isip. Dahil si Pennywise ay hindi basta pumapatay at hindi rin siya basta nananakot para lamang maglaro. Hinahanap niya ang pinakamalalim mong takot, pinapalaki ito at hinihintay ang sandaling hindi mo na kayang tumingin palayo. At kapag dumating ang puntong iyon, kapag nagsimula ka ng magduda kung alin ang totoo at alin ang hindi, doon nagsisimula ang tunay na bangungot dahil may mga bagay na mas mapanganib kaysa sa halimaw sa dilim. At iyon ay ang isang nilalang na kayang baguhin ang anyo ng mismong kinatatakutan mo. Sa unang tingin, ang bayan ng Derry ay tila katulad lamang ng ibang maliliit na bayan, tahimik, pamilyar at parang walang kakaiba maliban sa mabagal na takbo ng buhay doon. May mga batang naglalaro sa kalsada, mga pamilyang matagal nang magkakakilala at mga lumang bahay na tila hindi na nagbabago kahit lumilipas ang panahon. Ngunit habang mas matagal kang nananatili sa Derry, may isang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa isip mo. Isang uri ng katahimikan na parang masyadong mabigat, na para bang may bagay na itinatago ang buong bayan, ngunit walang gustong magsalita. Tungkol dito, may mga pagkakataon na may batang bigla na lamang nawawala. At sa halip na magdulot ng matinding ingay at kaguluhan, parang mabilis na tinatanggap ng mga tao ang pagkawala, na para bang nasanay na sila sa ganitong klaseng trahedya. At iyon ang mas nakakabahala dahil may kakaibang normalidad sa paraan ng pagtanggap nila sa takot. May mga magulang na ayaw pag-usapan ng ilang bahagi ng bayan, may mga matatandang tumatahimik kapag nababanggit ang mga lumang pagkawala, at may mga lugar na tila walang malinaw na dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao, lalo na kapag gabi na at nagsisimula ng bumigat ang paligid. At sa ilalim ng Derry, sa mga lumang sewer tunnels at madidilim na bahagi ng bayan na bihira ng puntahan, may mga kwento tungkol sa isang bagay na matagal nang naroon, isang presensya na hindi tumatanda, hindi nawawala, at tila bumabalik sa bawat henerasyon upang gawin muli ang parehong bagay. May mga batang nagsasabing may nakikita silang clown sa mga lugar na hindi dapat may clown, sa gilid ng kanal, sa ilalim ng tulay, o sa dulo ng madilim na hallway kung saan walang ibang tao. Ngunit sa bawat pagkakataong may magtatangkang magtanong tungkol dito, madalas ay walang naniniwala dahil sino ba naman ang maniniwalang ang isang clown ang nasa likod ng mga pagkawala sa bayan. Ngunit habang mas maraming bata ang nakakakita sa kanya, mas nagiging malinaw ang isang bagay na ang clown na iyon ay hindi simpleng tao na nakasuot lamang ng costume. Dahil sa bawat kwento, iba-iba ang anyo niya, iba-iba ang paraan ng paglapit niya, at tila kaya niyang maging kahit anong bagay na pinakakinatatakutan ng batang kaharap niya. May mga batang nakakakita sa kanya bilang isang ordinaryong clown na nakangiti sa dilim, habang ang iba naman ay nakakakita ng isang nilalang na halos hindi na mukhang tao. May mga matang sobrang laki, mga ngiping tila hindi kasya sa bibig, at isang nangiting parang hindi ginawa para sa mukha ng tao. At ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang mismong itsura niya, kundi ang pakiramdam na parang kilala ka niya, na parang alam niya ang mga takot na hindi mo kailanman sinabi kahit kanino. Mga bagay na pilit mong itinatago, mga bangungot na akala mo ikaw lang ang nakakaalam, at mga alaala na pilit mong kinakalimutan. Sa bawat batang nawawala, may mga bakas ng takot na naiiwan, hindi lamang sa pamilya, kundi sa mismong bayan ng Derry. Dahil habang mas tumatagal, mas nagiging malinaw na ang lugar na iyon ay hindi lamang basta bayan na may masamang kasaysayan, kundi isang lugar na tila may pinapakain na bagay sa ilalim nito. At habang mas lumalalim ang mga pagkawala, may isang katotohanang unti-unting naiintindihan ng iilang nagsisimulang magtanong, na ang tunay na bangungot sa Derry ay hindi lamang isang clown,
kundi isang nilalang na matagal nang nabubuhay sa takot ng tao, naghihintay sa dilim at bumabalik sa tuwing may bagong batang matatakot sa kanya. Bago pa naging alamat sa Derry ang pangalang Pennywise, bago pa nagsimulang ikonekta ng mga tao ang pagkawala ng mga bata sa isang clown na lumilitaw sa dilim, may isang bagay ng matagal na naninirahan sa ilalim ng bayan, isang presensya na mas matanda pa kaysa sa mismong mga tao na nakatira roon. Hindi ito nagsimula bilang tao at hindi rin bilang isang nilalang na madaling maintindihan ng isip ng tao. Ayon sa ilang lumang kwento at mga pira-pirasong tala na halos wala nang gustong basahin, may isang bagay na bumagsak mula sa kadiliman matagal bago pa maitayo ang Derry, isang presensya na tila hindi kabilang sa mundong ito. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili itong tahimik, nakatago sa ilalim ng lupa, na parang naghihintay lamang habang unti-unting lumalaki ang bayan sa ibabaw nito. At habang dumarami ang tao, mas dumarami rin ang emosyon na maaari nitong maramdaman, lalo na ang isang bagay na tila pinakamalakas para dito, ang takot. Dahil para sa nilalang na iyon, ang takot ay hindi simpleng emosyon lamang. Ito ay parang pagkain, isang enerhiya na nagpapalakas dito habang mas lumalalim ang sindak ng biktima. At sa lahat ng uri ng takot, ang pinakamatindi ay nagmumula sa mga bata dahil ang isip ng bata ay mas madaling paniwalaan ng imposible, mas madaling lamunin ng bangungot at mas madaling sirain ng isang bagay na kayang baguhin ang anyo nito ayon sa kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Habang lumilipas ang mga dekada, may paulit-ulit na pattern na napansin sa Derry, mga panahon kung saan biglang dumarami ang pagkawala, mga aksidente at mga karahasang tila walang malinaw na dahilan. At pagkatapos ng bawat madugong yugto, may mahahabang taon ng katahimikan na parang ang bayan mismo ay natutulog matapos pakainin ang isang bagay sa ilalim nito. At sa bawat pagbabalik ng mga pagkawala, may mga batang nagsisimulang makakita ng parehong figura, isang clown na may kakaibang tingit, mga matang parang hindi kumukurap, at boses na minsang tunog masayahin, ngunit may kakaibang bigat na tila may itinatagong ibang bagay sa ilalim nito. Ngunit habang mas tumatagal ang mga batang iyon kasama siya, unti-unting nawawala ang pagiging normal ng kanyang anyo. Ang clown na una nilang nakita ay nagsisimulang magmukhang mali. Parang may bahagi ng katawan niya na hindi dapat gumagalaw sa ganoong paraan. Parang ang mukha niya ay pilit lamang ginagaya ang hitsura ng tao, ngunit hindi nito tunay na naiintindihan kung paano maging tao. At doon nagsimulang maintindihan ng ilan na si Pennywise ay hindi talaga clown at hindi rin isang simpleng halimaw na nagtatago sa sewer ng bayan. Ang clown ay isa lamang anyo, isang maskara na ginagamit upang mapalapit sa mga bata, upang makapasok sa kanilang isip at upang maramdaman ang kanilang takot bago ito tuluyang kainin. May mga nagsasabing kaya nitong makita ang pinakamalalim na takot ng isang tao sa sandaling tumingin ito sa iyo at kaya nitong gawing totoo ang bangungot na pilit mong itinatago sa sarili mo. Kaya sa bawat batang nakakaharap nito, iba ang anyo, iba ang paraan ng paglapit at iba ang klase ng sindak na ipinaparamdam nito. At habang mas maraming nawawala sa Derry, mas nagiging malinaw na ang tunay na bangungot ay hindi ang clown na nakikita ng mga bata, kundi ang bagay na nakatago sa likod ng ngiting iyon, isang sinaunang presensya na matagal nang nabubuhay, na isa takot ng tao at tila walang balak tumigil hanggat may natitira pang kayang matakot sa kanya. Habang mas maraming bata ang nawawala sa Derry, may mga taong nagsimulang magtanong kung bakit tila paulit-ulit na lamang nangyayari ang parehong trahedya sa bayan at kung bakit sa kabila ng dami ng pagkawala, parang walang tunay na gustong humukay ng mas malalim sa katotohanan. Dahil sa tuwing may pagtatangkang magsalita tungkol dito, may kakaibang pakiramdam na parang mismong bayan ang gustong patahimikin ang usapan. May mga matatandang tila may alam, ngunit iniiwasan ng detalye. May mga pulis na mabilis nagsasara ng kaso at may mga magulang na mas pinipiling manahimik kaysa harapin ang posibilidad na may isang bagay sa Derry na hindi kayang ipaliwanag ng normal na mundo. Ngunit habang may iilang batang nagsimulang magbahagi ng kanilang nakita, may isang bagay na paulit-ulit lumalabas sa kanilang kwento at iyon ay ang paraan ng paglapit ng clown na iyon. Dahil sa simula, lagi siyang mukhang halos normal,
Parang isang kakaibang entertainer lamang na biglang lumilitaw sa maling lugar at maling oras. Ngunit habang mas tumatagal siyang kasama ng biktima, habang mas lumalalim ang takot nito, unti-unting nawawala ang maskara ng pagiging clown. At may ibang bagay na nagsisimulang lumabas mula sa ilalim nito. May mga batang nagsabing ang ngiti niya ay nagiging mas malaki kaysa posible, na parang hindi na kayang kontrolin ng mukha niya ang anyo nito. Ang mga mata niya ay tila lumalalim, nagiging sobrang itim, at minsan ay parang may ibang bagay na gumagalaw sa loob ng mga ito. Isang presensya na hindi dapat nakikita ng tao. At ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi lamang ang pagbabago ng kanyang anyo, kundi ang pakiramdam na habang mas natatakot ka, mas lalo siyang nagiging totoo. Parang ang takot mismo ng biktima ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang mas maging malinaw, mas maging pisikal, at mas maging mapanganib. May mga nagsimulang maniwala na si Pennywise ay hindi lamang isang nilalang na nagpapakita sa tao, kundi isang bagay na kayang manipulahin ang mismong isip ng biktima. Kaya nitong gawing imposible ang realidad, baguhin ang nakikita mo at gamitin ang sarili mong trauma laban sa iyo hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang gawa lamang ng takot. At habang mas maraming taong sumusubok maintindihan kung ano ba talaga siya, mas lalong nagiging malinaw ang isang bagay na hindi siya ipinanganak sa normal na paraan at hindi rin siya bahagi ng natural na mundo dahil walang ordinaryong nilalang ang kayang baguhin ang anyo nito ayon sa pinakamasamang bangungot ng bawat taong kaharap niya. May mga lumang tala na nagsasabing ang tunay na anyo ni Pennywise ay hindi kayang maintindihan ng isip ng tao, na ang clown na nakikita ng mga bata ay isa lamang anyo na pinili niya upang maging mas madaling lapitan at upang mas madaling maramdaman ang takot bago niya tuluyang kunin ang biktima. At doon nagsimulang mabuo ang pinakanakakatakot na katotohanan tungkol sa Derry, na ang bayan ay hindi lamang lugar na may masamang kasaysayan, kundi isang lugar na matagal nang ginagamit bilang pugad ng isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao dahil sa ilalim ng mga kalsada, ng mga bahay at ng katahimikan ng bayan, may isang presensya na matagal nang naghihintay, natutulog at nagigising lamang kapag may bagong takot na maaari nitong kainin. Habang mas lumalalim ang takot sa Derry, may mga taong nagsimulang maintindihan na hindi sapat ang simpleng pagtatago, pagtakbo o paglimot upang makatakas sa bagay na naninirahan sa ilalim ng bayan. Dahil habang mas pilit mo itong iniiwasan, mas lalo itong nagiging bahagi ng isip mo. At iyon ang pinakamapanganib kay Pennywise. Hindi lamang dahil kaya kaniyang saktan, kundi dahil kaya niyang sirain ang paraan ng pag-iisip mo hanggang sa dumating ang puntong hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang gusto lamang niyang makita mo. Habang ang ilang bata ay pilit sinusubukang hanapin ang pinagmumulan ng mga pagkawala, mas lalo silang inilalapit ng Derry sa mga lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Mga lumang tunnels sa ilalim ng bayan, mga sewer na halos hindi na nadadaluyan ng liwanag at mga espasyong parang mas malamig kaysa dapat na tila may presensyang humihinga sa dilim. Sa bawat hakbang pababa, mas nagiging mabigat ang paligid at mas lumalakas ang pakiramdam na parang may isang bagay na matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. At habang mas lumalalim sila, mas nagsisimulang magbago ang realidad sa paligid nila. May mga aninong gumagalaw kahit walang ilaw, may mga bulong na tila galing sa sarili nilang isip, at may mga sandaling ang mismong mga takot nila ay nagsisimulang magkaroon ng anyo sa harap nila. Dahil sa lugar na iyon, mas manipis ang pagitan ng realidad at bangungot, at si Pennywise ang may kontrol sa lahat ng nasa loob nito. At pagkatapos, sa gitna ng kadilimang halos hindi na maabot ng liwanag, lumitaw siya hindi bilang simpleng clown na nakita nila noon, kundi bilang isang bagay na mas mali, mas malaki at mas imposibleng maintindihan ng normal na isip ng tao. Ang nangiti niya ay tila sobrang lapad para sa mukha niya. Ang mga mata niya ay parang may ibang bagay na gumagalaw sa ilalim ng mga ito, at ang katawan niya ay tila hindi na sumusunod sa tamang hugis ng tao. Parang bawat galaw niya ay may kasamang pakiramdam na may isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundong iyon. At habang mas natatakot ang mga batang kaharap niya, mas lalo siyang nagiging malakas, mas nagiging malinaw at mas nagiging agresibo. Dahil para kay Pennywise, ang takot ay hindi lamang sandata, kundi pagkain, at sa bawat segundo ng sindak, mas lalo siyang nabubuhay. May mga sandaling tila imposible na siyang labanan dahil sa bawat pagtatangka nilang harapin siya, ginagamit
niya ang pinakamalalim nilang trauma laban sa kanila. Ang mga alaala nilang pilit kinakalimutan, ang mga bangungot na matagal nang nakatago, at ang mga takot na hindi nila kailanman sinabi kahit kanino. At doon nila tuluyang naintindihan ang pinakanakakatakot na katotohanan tungkol sa kanya, na si Pennywise ay hindi simpleng halimaw na pumapatay ng bata, kundi isang sinaunang presensya na matagal nang nabubuhay sa takot ng tao at na habang may natitira pang kayang matakot, hindi siya kailanman tunay na mawawala. Pagkatapos ng mga nangyari sa ilalim ng dairy, may mga naniwalang tuluyan nang nawala si Pennywise, na ang bangungot na matagal nang bumabalot sa bayan ay wakas nang natapos at na ang lahat ng pagkawala, takot at karahasang konektado sa clown na iyon ay magiging bahagi na lamang ng madilim na kasaysayan ng lugar. Sa loob ng ilang taon, tila naging normal muli ang lahat. Bumalik ang ingay sa mga kalsada, naglaro muli ang mga bata sa labas, at unti-unting nagsimulang kalimutan ng mga tao ang mga bagay na minsan nilang kinatakutan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Sa dairy, isang bagay na halos hindi agad mapansin kung hindi mo alam ang hinahanap mo. May mga batang nagsisimulang magkwento tungkol sa kakaibang clown na nakikita nila sa malalayong bahagi ng bayan. May mga aninong lumilitaw sa gilid ng kanilang paningin at may mga bangungot na paulit-ulit bumabalik gabi-gabi. Sa simula, inakala ng mga matatanda na normal lamang ito. Simpleng imahinasyon ng mga bata o epekto ng mga lumang kwento na minsang kumalat sa dairy. Ngunit habang dumarami ang parehong kwento, may isang pakiramdam na unti-unting bumabalik, isang takot na matagal nang nakabaon sa ilalim ng bayan, at pagkatapos may isang bata na muling nawala. Walang malinaw na bakas, walang sapat na ebidensya, at walang nakakita kung paano ito nangyari. Ngunit may isang detalye na paulit-ulit lumabas sa mga huling taong nakakita sa kanya. Isang pulang lobo na lumulutang sa lugar kung saan siya huling nakita. At sa sandaling iyon, may mga matatandang matagal ng pilit kinakalimutan ang nakaraan. Ang muling nakaramdam ng parehong takot na minsan nang bumalot sa dairy dahil may isang bagay silang agad na naintindihan, na ang mga bagay na tulad ni Pennywise ay hindi simpleng namamatay tulad ng ordinaryong nilalang. Dahil habang may natitirang takot sa bayan, habang may mga batang kayang maniwala sa bangungot, at habang may mga isip na maaari nitong pasukin, may bahagi sa kanya na patuloy na mabubuhay sa ilalim ng dairy. At habang mas maraming pagkawala ang nagsisimulang mangyari muli, mas nagiging malinaw ang isang katotohanan na pilit tinatanggihan ng mga tao, na ang clown na iyon ay hindi kailanman tunay na nawala, kundi natulog lamang, naghihintay ng panibagong panahon ng takot upang muling bumangon. May mga gabing may nakakakita ng puting mukha sa loob ng kanal. Habang umuulan, may mga batang nakakarinig ng mahinang tawanan sa sewer tunnels, at may mga pagkakataong may pulang lobo na lumilitaw sa mga lugar na walang dahilan para magkaroon nito. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, may pakiramdam na parang may isang bagay na muling nagising sa ilalim ng bayan. Dahil sa dairy, ang tunay na bangungot ay hindi nagsisimula kapag nakita mo si Pennywise. Nagsisimula ito sa sandaling maintindihan mong may isang bagay sa ilalim ng bayan na hindi kailanman tumigil sa paghihintay, at na sa bawat henerasyon may mga bagong batang muli nitong tatawagin papunta sa dilim. Hanggang ngayon, may mga taong naniniwala na si Pennywise ay isa lamang kwento, isang urban legend na paulit-ulit ikinukwento upang takutin ang mga bata at bigyan ng madilim na reputasyon ang bayan ng Derry. Dahil para sa karamihan, mas madaling paniwalaan na gawa-gawa lamang ang isang killer clown kaysa tanggapin na may isang bagay na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng bayan. Ngunit may mga takot na hindi nawawala kahit pilit mong kinakalimutan, at may mga alaala na bumabalik kahit matagal mo nang ibinaon sa isip mo. Lalo na kapag ang mismong bagay na kinatatakutan mo ay marunong maghintay. Sa Derry, may mga gabing sobrang tahimik ang paligid, at sa katahimikang iyon, may kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin mula sa ilalim ng kalsada, mula sa mga kanal, at mula sa mga madidilim na bahagi ng bayan na bihira ng puntahan ng tao. At minsan, habang umuulan at walang ibang tao sa paligid, may mga batang nakakakita ng pulang lobo na dahan-dahang lumulutang mula sa sewer drain
kahit walang hangin na dapat magtulak dito. At sa sandaling mapansin nila iyon, may isang pakiramdam na agad pumapasok sa dibdib nila. Isang takot na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. May mga pagkakataon ding may naririnig na mahinang tawanan sa dilim, hindi malakas, hindi malinaw, kundi sapat lamang para maramdaman mong may isang bagay na nakatago sa likod ng katahimikan. At ang pinakanakakatakot, minsan parang ang tawang iyon ay nanggagaling mismo sa loob ng isip mo dahil si Pennywise ay hindi basta nilalang na naninirahan sa isang lugar at hindi rin simpleng halimaw na maaari mong iwasan sa pamamagitan ng paglayo. Siya ay isang presensya na kumakapit sa takot at habang mas iniisip mo siya, mas lalo niyang nalalaman na naroon ka. At kung sakaling may isang gabi na maramdaman mong parang may nakamasid sa iyo mula sa dulo ng hallway o kung may makita kang clown na nakangiti sa lugar na hindi dapat may tao, huwag mong basta isipin na imahinasyon lamang iyon. Dahil may mga bagay na mas nagiging totoo habang mas natatakot ka at may mga presensya na hindi kailangang hawakan ka upang sirain ang isip mo. Sapat na para sa kanila ang malaman na natatakot ka na at sa sandaling maramdaman ni Pennywise, ang takot na iyon sa sandaling maintindihan niyang nagsisimula ka ng maniwala. Maaring huli na para tumingin palayo dahil sa ilalim ng dairy may isang sinaunang bagay na matagal nang naghihintay, tahimik, gutom at hindi kailanman napagod maghintay ng susunod na batang matatakot sa dilim, sa clown o sa bagay na nakangiti mula sa loob ng kanal habang umuulan sa gabi.